Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nagbitiw bilang House Speaker si Leyte 1st District Representative Martin Romualdez sa gitna ng kontrobersya sa mga flood control project. Kusang loob niya ang pag-alis niya sa pwesto bilang tugon sa isang panawagan ng kanyang pinsang si Pangulong Bongbong Marcos nitong SONA. Pinalitan siya bilang Speaker ni Isabela 6th District Representative Faustino Boji D. III na umaming may pagkukulang sila kaya humihingi ng pagkakataong makuha ang tiwala ng taong bayan. At mula po sa kamera, nakatutok live si Tina Panginiban Perez. Tina. Mel, Emil, Vicky, nangyari na sa sesyon kanina ang ilang araw ng umuugong na magkakaroon ng bagong speaker ang Kamara. Sa pag-akyat ni Leyte 1st District Representative Martin Romualdez sa rostrum, formal niyang ipinaalam sa mga kasamahan sa Kamara ang kanyang pagbibitiw bilang Speaker of the House. After deep reflection and prayer, I have made a decision today with a full heart and a clear conscience. I tender my resignation as Speaker of the House of Representatives. Kahapon pala, umugong na ang kanyang pagbibitiw sa pwesto sa gitna ng mga alegasyong korupsyon sa mga maanumalyang flood control projects at may mga kongresista umanong kumuha ng kickback sa mga ito. The issues surrounding certain infrastructure projects have raised questions that weigh not only upon me, but upon this institution we all serve. Ang ating mga kababayan ay naghahangad ng linaw at higit sa lahat ng tiwala. Tungkulin natin ito'y may balik. The longer I stay, the heavier that burden grows on me, on this House, and on the President I've always sought to support. Dagdag niya, ang kusang loob na pag-alis sa pwesto, tugon sa panawagan ng Pangulo. Leadership also demands that we confront the trials of the President. In his recent State of the Nation address, our President reminded us that accountability must prevail and that no one is above scrutiny. I fully and unequivocally embrace that call. I step down not in surrender, but in service. For sometimes, the greatest act of leadership is the grace to let it go. So that this institution may endure stronger than ever before. Sa resignation ni Romualdez, sinimula ng botohan para sa kanyang kapalit. Iisa ang nanominate, si Isabela 6th District Representative Faustino Boji D. III. 253 votes. At sa botong 253 na pabor, 28 abstentions, at 4 na hindi bumoto, inihalal bilang susunod na House Speaker si D. Pangako ni D. Under my leadership, this House will change. I will not defend the guilty, and I will not shield the corrupt. Gaya ng paninindigan ng ating Pangulo, no rank, no ally, no office will be spared from accountability. We must strengthen the Oversight Committee and fully cooperate with the Independent Commission of Infrastructure. Our duty is not to protect each other. Our duty is to protect the Filipino people. At ang kanyang panawagan sa taong bayan, ako na ho ang unang magsasabi sa ating mga kababayan. Meron po kaming pagkukulang. Kami po ay nagpapakumbaba sa inyo. Nakikiusap po kami na sana bigyan nyo kami ng pagkakataong ituwid ang mga maling kalakaran at linisin ang aming hanay. Nakikiusap po kami na magbigyan niyo pa kami
ng tsansang makuha muli ang inyo pong tiwala. Bago ang botohan ngayong araw, kagabi pa lang ay nagtatanggal na ng gamit sa tanggapan ng speaker, kabilang ang nameplate ni Romualdez. Ngayong hapon, halos tapos na ang pagbakante sa opisina bago ito gamitin ni bagong Speaker D. Pagkatapos ng botohan kanina ay pinagtibay ng Kamara ang isang resolusyon para kilalanin ang liderato at kontribusyon ni Romualdez sa lehislatura at sa public service. Ang sumunod naman dito ay ang pag-adjourn ng sesyon. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Tina Panganiban Perez. Tinawag na cover-up ni Davao City Representative Paulo Duterte ang pagpalit ng liderato sa Kamara. Alegasyon niya, pinili si bagong House Speaker Faustino D. III ng anak ng Pangulo at kapartido nitong si Congressman Sandro Marcos. Ang sagot ng mga leader ng Kamara sa pagtutok ni Jonathan Andal. Galing sa Solid North at kilalang malapit na kaibigan ng pamilya Marcos ang bagong Speaker ng Kamara na si 6th District Congressman Faustino Boji D. III. Uupo siya sa gitna ng kontrobersya ng mga maanumalyang flood control projects na bumabalot sa buong gobyerno lalo't may mga kongresistang napangalanan sa mga investigasyon. Our duty is not to protect each other. Our duty is to protect the Filipino people. Kasama ni Pangulong Bongbong Marcos si D sa Partido Federal ng Pilipinas. Noong 2022 elections, todo suporta si D sa unit team ni Marcos at Vice President Sara Duterte. Sabi ng mga leader ng Kamara, mga leader ng iba't ibang partido na kasama sa mayorya ang pumili kay D. Hindi lang naman daw si D ang pinagpilian. Nasa listahan daw si Navotas Congressman Tubi Tiangco na nagsabing ayaw niyang maging speaker. Pati na si Bacolod Congressman Albi Benitez na nagparaya raw para kay Congressman D. It's a game of numbers, the magic number being 158. Kinausap at tinanong po namin ang mga party leaders kung sino sa tingin nila ang pwede maging speaker kapalit ni Speaker Martin Romualdez. At ang pangalan na lumabas lagi ay ang pangalan po ni Congressman Boji D. It was vetted by the party leaders, and outside from that, I can no longer say if there are any others who influenced the selection of Representative Boji D. Ang bagong speaker ng Kamara ay galing sa political clan ng mga D sa Isabela. Dalawang anak ni Speaker D ang nasa politika. Si Ino, mayor ng Etiague, si Kiko, vice governor ng Isabela. Dalawang pamangkin naman niya ay kasama niya sa Kamara na kinatawan ng ibang distrito sa Isabela. 3 dekadang hawak ng pamilya D ang Kapitolyo ng Isabela bago ito naagaw ni Grace Padaka noong 2004 pero nabawi ulit ni D noong 2010. Halos 5 dekada naman nang namumuno ang pamilya D sa bayan ng Kawayan. Naging kinatawan siya ng 3rd District ng Isabela mula 2001 hanggang 2010. Naging gobernador at vice-gobernador din siya ng Isabela. Taong 2025 nang magbalik Kamara si D. Ang pagkakahalal kay D ay kasunod ng pagbibitiw ni dating House Speaker Martin Romualdez na pinsan ni Pangulong Bongbong Marcos. At ang sabi ni House Majority Leader at Presidential Son Congressman Sandro Marcos, nagsabi mismo si Romualdez sa Pangulo ng desisyon niyang mag-resign at nirespeto naman daw ito ng Presidente. It was one of respect dahil nakita niya that he was doing it to save the institution and to give way for the independent body to have a fair and thorough investigation. Maging si Romualdez daw ay nanghingi ng suporta para kay D. Magkasama rin silang dalawa sa pinatawag na meeting ng lakas bago ang plenary session. Pero ang tawag ni Davao City Congressman Paulo Duterte sa nangyaring palitan ng liderato ay cover-up o takipan. Sabi niya ang anak ng Pangulo na si Majority Floor Leader Sandro Marcos ang pumili kay D na kaalyado rin nila. Hirit pa niya kay Pangulong Marcos kung seryoso ito na labanan ng korupsyon, bakit hindi raw agad kasuhan ng mga tiwaling mambabatas? Baka style niya yun nung anak siya ng Pangulo, pero I can assure you that we are consultative with all the party leaders. Pwede mo silang tanungin. We met for plenty of weeks. Kung nagpakita sana si Kong Pulong dito sa trabaho at sa session, baka makikita din niya. But I'm sure he's busy looking for the 51 billion that was spent in his districts. Sinusubukan pa namin makuha si Congressman Duterte sa sinabing ito ni Majority Leader Marcos. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Pagtitiyak ng Malacanang, makikipagtulungan ito kay bagong House Speaker Faustino D. III. Ang sabi ng Presidential Communications Office,
Ipagpapatuloy ng administrasyon ang maayos na pakikipagtulungan sa lahat ng mambabatas upang mapanatili ang pagtutok sa pangangailangan ng pamilyang Pilipino at isulong ang kaunlaran ng bansa. Dagdag nito, ginagalang daw ng Malacanang ang kasarinlan ng Kamara at kinikilala mga naging ambag ng nagbitiw na House Speaker na si Representative Martin Romualdez.